Hello po, greetings mga kababayan. Rinuwa sa mga oras nito, saan man kayo naroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Mga OFWs po natin, mga kababayan natin, ah, iba-iba po ating mga time zone. So, it could be good morning, good afternoon, o anumang oras, no? Na mapapanood nyo ito, ay ano na lang po, greetings na lang po sa inyong lahat, no? And of course, we hope and pray na kayo dyan at saka yung inyo po mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas ay okay naman sila. Okay? Maraming salamat. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, no? Ito po muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is a pong legally public service program na inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright? So, Ah, bago tayo magpatuloy, ay pwede po bang makahingi po ng ka-renew sa inyo, no? Especially kung if you find our videos, our channel interesting and informative at nakakatulong po sa inyo, siguro na po hindi naman po kalabisan o kabigatan kung ako po ay makisuyo po sa inyo na i-click po ninyo ang subscribe and share and like buttons po natin and of course yung notification bell upang sa ganon, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. Kasi alam mo ba ninyo, ayon sa datos ng YouTube, more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po sila subscribers. So, kung isa mo po kayo doon, ay pwede po pang pakiclick na po subscribe, shares, and like buttons po natin upang matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating reach, no, sa mga kababayan natin. Saan man sila o kayo naroroon. It could be your kababayans, it could be your friends, your relatives o kapitbahay po ninyo o kakilala ninyo upang sila din po ay meron po mapupulot sa pinag-usapan natin o sa tinatalakay natin. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Maraming salamat. Ang ating po bibigyan ng daan, no, dito sa ating video ito ay simple lang po, no? Sulat po saan nito ni Mon Catarluze. Sabi niya, ano po bang pagkakaiba ng binigay at pamana? Okay? Magkaiba po pa yun. Well, medyo tricky question ito ha, because actually, pag sinabi mong binigay at pamana, mukhang kapareho lang. Pero meron pong pagkakaiba doon, no? But um, ang konteksto talaga niyan ay pag mana, ibinigay din yun. Pero ang pagkakaiba ay ating pag-usapan dito. Okay? Ang mana po kasi, mag-start tayo. Ano bang mana? Ito ay paglipat, no, ng ownership ng isang pumanaw na sa kanyang mga tagapagmana, yung mga compulsory heirs niya o mga tinatawag nating collateral relatives niya. Okay? So sino ba yung mga tagapagmana na yan? Of course, it could be yung sinasabi nating mga surviving heirs niya, no? Iba-iba po yan, mga compulsory heirs, or it could be in the absence of compulsory heirs, yung mga collateral relatives niya. So, siyempre, yung pag pumanaw po ang isang tao, okay, ang kanya po mga compulsory heirs ay sino yun? Ito po yung kanyang mga anak, okay, at saka asawa niya. In the absence po yung mga anak niya at asawa, ay it could be their parents kung buhay pa. Yun yung mga compulsory heirs. Kaya, upon the death, no, pag pumanaw ng isang tao, automatic po yan. Okay? Yung kanyang ari-ariang naiwan, automatic po yan, transmitted kaagad yan, ang ownership nito, karapatan nito, sa kanyang mga tagapagmana. So anyway, ay ito'y may tuturing na bigay, pero not because na binigay ito, but because ito ay sabi po ng batas by operation of law. Okay? Yun naman sinasabing bigay. Okay? Pagkakaiba. Ang bigay, it could happen na buhay pa ang isang tao. So kahit na sino pwede pong mamigay as long as yung binibigay mo ay pag-aari mo ay may karapatan ka na ipamigay ito. So maraming klaseng pamimigay. So right then and there, pwede kong ibigay sa iyo yung aking sasakyan, yung aking mga jewelries, alahas, no? Pwede. So meron naman ng iba na pwede kong ibigay sa iyo yung aking mga properties, no? Sa pamagitan ng pagkaroon ako ng tinatawag nating deed of donation. Bigay din po yan, no? So, ang pagkakaiba, mana is by operation of law, whether hindi mo gusto o hindi man, basta pag pumanaw isang tao, automatic yun ay
ang kanyang ownership transmitted agad yan sa kanyang tagapagmana. Maliban na lang kung yung kanyang tagapagmana ay i-relinquish niya, sabi niya, ayaw ko niyan, i-denounce niya. That's fine. So, yun ang pagkakaiba nila, ha? So, yung binigay, it could happen anytime. Okay? So, by the voluntary, no? Pre-volition ng nagbigay. Kaya nga binigay eh. Kasi pag hindi voluntary, hindi nibigay yun, di ba? It could be nakaw or it could be robbery, no? Kasi against the will. So, yun ang pagkakaiba. Binigay, maraming klaseng paraan sa pagbibigay. It could be by donation. It could be just plain and simple. Sige, ayan, no? Bigay ko na sa iyo yan, di ba? So, yan ang pagkakaiba, no? Pero actually, meron semblance of similarity yung dalawa, no? Ngayon, meron ding situation na kung minsan ang pamimigay ay magkakaroon na sa pamagitan ng last will and testament. Halimbawa, pag ang isang tao ay maraming properties, okay? At mayroon siyang gustong mabigyan ng kanyang mapartihan ng kanyang property, no? Dahil sa kagustuhan niya, dahil ito ay may maaring ito ay may mahal niya sa buhay, o kung hindi man, hindi niya kaano-ano. Pero it could be kaibigan niya o meron siyang charitable institution. Okay? So, pwede niyang bigyan yun. Maaari niyang gawin yun, pero hindi niya maaaring gawin kung halimbawa wala na siya. Paano pa niya may bibigay? So, ang ginagawa niya ay meron siyang tinatawag nating last will and testament na kung saan doon sa pre-portion niya, no? Sa pre-portion, because tandaan natin, ang mga tagapagmana po, yung kanilang legitimate, protektado po yan ng batas. Okay? Whether may ang tao ay may last will and testament man o wala. Pag siya ay may mga compulsory heirs, dahil mga anak niya, ang kanila pong legitimate o kanilang mamanahin ay hindi mo pwedeng pagkaitan o mabawasan, no? Dahil protektado po ang legitimate ng mga tagapagmana. Okay? However, pag buhay pa yung tao, buhay pang magulang, ay walang pakialam yung kanilang tagapagmana sa kanilang properties, no? Yung mga parents, pwede nilang i-dispose yung kanilang karing ari-arian na hindi na kailangan pang magpaalam sa mga anak nila. However, pag pumano po ang magulang, isa sa kanila, abay automatic po yun. Ang ownership po, co-ownership ng mga naiwang property, transmitted po yan upon the death, no, of the deceased or decedent sa kanilang mga heirs nila, surviving heirs. Okay? Ngayon, merong situation na bigyan natin kanina, na halimbawa may isang tao na gustong bigyan ng portion na kanyang property, hindi naman nakaano-ano, hindi naman niya anak, o kaya kung anak niya, gusto yung nagdagan pa. Pwede ba yun? Pwede po yun, as long as yung legitimate ng compulsory heirs niya, yung mga anak niya, compulsory heirs o asawa, or it could be their parents, no? Ay hindi pwedeng mabawasan. Okay? So kasi pag ang isang tao may last will and testament, okay? Kalahati po niyan, automatic naka-reserve po yan sa kanyang mga anak. Okay? Yung natirang kalahati, dito naman kukunin yung kanyang sa pre-portion niya, dito naman kukunin yung halimbawa, meron siyang pagkakautang, dito kukunin sa kalahating naiwan. At yung share ng kanyang surviving spouse na mana, dito rin kukunin sa pre-portion. Okay? At kung meron siyang mga non-marital children, may illegitimate children kung tawagin, no? Non-marital na ngayon yan, tawag sa kanila, dito rin po kukunin sa pre-portion na yun. At kung ano man ang matira doon, meron siya pagkakautang, dito rin kukunin. Kung ano man ang natira doon, syempre yun na yung pre-portion niya, na pwede niyang ipamigay kahit kanino, kahit hindi niya kano-ano. Ang tawag nito ay sila ay tinatalaga sa last will and testament ng testator na bilang kanyang voluntary heirs or beneficiaries. Okay? Sino man ito? Kahit na sino po. It could be a friend or a charitable institution. Or it could be anak na nila mismo. Pwede po niyang, in short, may legitimate na yung anak nila, may mana na, gusto pa niyang dagdagan mula doon sa kanyang pre-portion, pwede po yan. Basta, ang importante lang, hindi pwedeng mabawasan o makalimutan ang legitimate, no, ng kanyang mga compulsory heirs. So,
Pag sa ganyan, ito po ay bigay, no? Na pagbigay din. It could be also mana, voluntary, ng kanyang voluntary ears, no? So, yun basically yung pagkakaiba. So, yung mga detalye po niyan, ibang video na po yan kasi mahaba-haba na po yun, no? But basically, yun po ang pagkakaiba, no? At similarities ng bigay at saka yung pamana. Okay? So, I hope na naintindihan natin yun, no? Mula kay Moon Qatar Lucy. Okay? So, bago tayo magpatuloy, pwede po mga makahirit po sa inyo. Meron po tayong pinopromote na libro, no? Yung ating pong legal handbook, no? A Daily Companion for All. At saka po yung Handbook on Our Bill of Rights. Ito pong nabanggit kong libro, kahit hindi po kayo lawyers, no? Ay magagamit po nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces for ready reference po ninyo kung may interesado kayong paksa ng batas na gusto niyo malaman pa. Ang mga libro pong itong nabanggit, no, yung legal handbook at saka yung ating uh, uh, yung ating uh, yung ating Bill of Rights, no? Handbook on our Bill of Rights ay nandito po yung mga basic nating mga karapatan o duties and obligations natin, no? Sa ilalim ng ating saligang batas. Dito na po sa legal handbook nito, a daily companion for all, ay nandito po yung mga extract ng mga batas na may kinalaman po sa ating mga may kinalaman po, no, sa ating mga buhay po natin, no, from the time na tayo ay kinunsib, pinanganak, okay, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng issues sa marriage, family relations, support, no, uh, annulment of marriage, legal separation, divorce, and all these things. And of course, tungkol naman po sa lupa, nandito yung pagpatitulo, ano klase yung titulo, regarding our birth certificate, no, ang mga usapin sa easement, right of way, and of course, mayroon tayong issue sa labor natin, employers, no? Among others, ay nandito pa yung extract ng mga batas na dito sa ating legal handbook. Okay? So, dito naman sa Bill of Rights, no? Ito may kinalaman sa karapatan po natin, no? Sa ilalim ng saligang batas po natin. In the event na nagkaroon po tayo ng conflict with the law, lalo na pagdating po sa pag-exercise po ng Estado ng kanilang inherent powers, no, of the state, like the power of taxation, the power of eminent domain, na kung saan ang ating pong private property could be expropriated for public use and purpose subject to just compensation, although meron din situation na just compensation may not be given, okay? And then pag ang tao ay naaresto, no, nagkaroon ng custodial investigation, ano bang karapatan sa tao na subject to or undergoing custodial investigation. And then, tayo po ay nasa cyber world na po tayo ngayon na kung saan pag ang ating po mga electronic gadgets, computers, tablets, no, laptop, ay magagamit po yan sa krimen. We could be subjected to cyber warrant sa kung saan ay makuha po ang ating mga electronic gadget na yan for forensic examination. No? Marami yung klaseng cyber warrants po. Itong mga libro pong ito ay very helpful po ito sa inyong bahay o sa inyong workplaces in the event na meron po kayong gusto pang malaman tungkol sa mga usapin na nakasulat po dyan. Yung ibang libro po natin, labor laws, no? At ito po your tsaka social legislations, ito po your handy material sa ating mga HR practitioners, sa mga labor and industrial relations practitioners po natin, and of course yung corporate law annotated sa ating pong mga panyeros who are in the corporate world, corporate practice. And then the last but not the least, no? Ito pong ating the Code of Professional Responsibilities and Accountability, na kung saan po ito po yung ating sa mga panyeros natin, ito po yung ating Bible, no? With respect to our obligations as a member of the bar, no? At ganun na rin in the practice of our profession. Okay? And then all these books po are hardbound. You can order online, i-screenshot lang po ninyo, and so that you can go to their website at you can have access, no, dito sa niloloob ng librong ito, whether helpful ba sa inyo o that could serve the purpose. Okay? They have branches in
in Makati, in Mandaluyong, okay? And also in Manila, o Quezon City, and they have branches in Cebu as well as in Davao, okay? Free delivery po sila nationwide, so you could order online, okay? Maraming salamat sa inyong oras, alright? So, magpatuloy po tayo ngayon. Oh, by the way, bago tayo magtapos, thank you po sa inyong oras, no? And I hope ito pong ating episode ay napagbigay po sa inyo ng kadagdagang kaalaman sa tungkol o legal impormasyon sa tungkol sa ating batas. Thank you and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.